Nagsimula ang pelikula sa dalawang embalsamador na sina Amy at Seth kung saan nilalagyan nila ng gamot ang isang bangkay upang hindi mangamoy. Hanggang sa ayain ni Amy lumabas si Seth para sa kanyang kaarawan, ngunit tumanggi naman si Seth at sinabi na marami pa silang gagawin sa morgue. At ilang saglit lang ay sinurpresa si Amy ni Seth sa pamamagitan ng pagbigay ng cake nito sa kanya. At habang nagpapalit na ng damit si Amy upang makipagkita sa kanyang kaibigan ay bigla namang nag-inform ang kanilang boss na mayroon pang 9 na katawan ang darating sa kanila galing sa Black Hotel na minurder, kabilang na ang katawan ng serial killer na si Jacob Goodnight. At nang malaman ito ni Amy ay ibinalik niya ang kanyang uniform upang tulungan ang kanyang mga katrabaho. Lumipat ang eksena sa loob ng ambulansya at makikita na nire-revive ng mga medik ang katawan ni Jacob hanggang sa tuluyan na itong hindi humihinga. At nang makarating na ang mga katawan ay agad nila Amy at Seth na sinuri ang mga bangkay at nilinis. Habang naglalakad si Amy sa hallway ay may isang boses ang tumatawag kay Amy na nagmula sa isang kwarto, kaya naman agad niya itong pinuntahan. At nang ito ay nakapasok na ay nakita niya ang mga katawan na nakatalukbong ng isang kumot ang bawat katawan nito hanggang sa may isang kamay ang humawak sa balikat ni Amy, kaya naman napasigaw ito sa takot. Hanggang nagtayuan na ang mga nakahiga sa kwarto at mapag-aalaman na ito pala ay mga kaibigan ni Amy na gusto siyang surpresahin. At dito rin lumabas ang boss ni Amy na isa rin pala ito sa kasabwat ng mga kaibigan ni Amy, kaya naman labis ang tuwa nito sa kanyang kaarawan. At ilang saglit lang ay dumating rin si Seth, kaya naman agad nitong ipinakilala ni Amy sa kanyang mga kaibigan maliban sa kanyang kapatid na si Will. At habang nakikipag-usap si Amy sa kanyang kaibigan na babae ay biglang nilapitan ni Will si Seth at tinanong kung may gusto ba ito sa kanyang kapatid. Kaya naman binalaan si Seth ni Will na hindi ito pabor sa kanilang trabaho dahil hindi ito nararapat para sa kanyang kapatid. At upang maiwasan ni Seth na magkaroon ng conflict kay Will ay nagpaalam na ito kay Amy at sabay bumalik sa kanyang trabaho. Habang si Tamara naman ay sinusubukang makipag-flirt sa boss ni Amy at tinanong kung nasaan ang bangkay ni Jacob Goodnight. At nang malaman na ni Tamara kung nasaan ito ay nagpanggap ito na gagamit ng CR kasama ang boyfriend nitong si Carter. At dahil nakita ni Amy na tila ininsulto ni Will si Seth ay pinagalitan niya ito dahil sa palagi na lang ito nangangialam sa kanyang trabaho at buhay. Kaya naman sa galit ni Amy ay umalis na lang ito pabalik sa kanyang trabaho. Lumipat ang eksena kina Tamara at Carter kung saan nakarating na sila kung nasaan nakalagay ang katawan ni Jacob. At dahil sa gustong makita ni Tamara ang mukha ni Jacob ay inalis niya ang tila na nakatikip sa mukha nito, kaya naman sa sobrang tuwa nito ay pumatong ito sa katawan ni Jacob at hinalikan. At dahil nainggit rin si Carter ay humirit din ito kay Tamara at nagsimulang magsayawan sa harap ni Jacob. At habang hinahabol ni Will ang kanyang kapatid ay naiwan naman silang dalawa ni Kayla, kaya naman nag-usap ang dalawa hanggang sa naglampungan. Balik ang eksena kina Tamara at Carter habang busy ang mga ito sa kanilang yoga sa harap ni Jacob ay laking gulat ng mga ito nang makita nila na wala na ito sa kanilang harapan. Kaya naman agad tumigil ang mga ito sa kanilang yoga at ilang saglit lang ay biglang nag-blackout sa lugar. At habang nagtataka ang dalawa ay biglang tumayo sa likod nila si Jacob at agad nitong dinakna si Carter, kaya naman sa takot ni Tamara ay napatakbo ito papalabas. Habang nasa isang alanganin si Carter kay Jacob ay tila nagmamakaawa ito sa serial killer, ngunit ilang saglit lang ay sinakal siya nito ng walang pag-aalinlangan. Habang hinahanap ni Amy si Seth ay nakita niya sina Will at Kayla na naglalampungan, kaya naman agad napatigil ang mga ito. At sa punto ring yun ay naghahanda na rin si Jacob para sa kanyang gagamitin na pang-torture sa kanyang magiging biktima at nagsuot ito ng maskara upang matakpan ang kanyang mata na nawala. Habang nakasakay sa isang wheelchair ang boss ni Amy ay narinig nito ang sigaw ni Tamara, kaya naman agad niya itong sinundan. At dahil rin doon ay narinig rin nila Will, Kayla at Amy ang sigaw ng kanilang kaibigan. Habang hinahanap ng kanilang boss si Tamara ay laking gulat nito na nasa likuran na niya pala si Jacob, kaya naman agad nitong pinatakbo ang kanyang wheelchair, ngunit kalaunan ay natumba rin ito. At dahil sa kagustuhan nitong makatakas ay gumapang ito hanggang sa naramdaman nito na may isang nakatarak na patalim na pala sa kanyang binti, kaya naman agad itong hinihila ni Jacob. At dahil sa sigaw ng boss ni Amy at Tamara ay nagsimula na ang mga ito na magtaka at matakot, kaya naman agad nilang pinuntahan ang bawat kwarto hanggang sa napag-alaman nila na nawawala na ang katawan ng serial killer. Hanggang sa nakakita ang mga ito ng dugo sa isang freezer at nang binuksan nila ito ay dito nila nakita ang wala ng buhay na katawan ni Carter. At habang naglilinis si Seth ay biglang nawala ng ilaw sa buong gusali, kaya naman agad itong lumabas upang hanapin si Amy at mga kaibigan nito, habang sila Amy naman ay tila natatarante na dahil sa nakita na katawan ni Carter.
At habang naglalakad ang mga ito sa hallway ay nakita ni Amy ang kanyang boss na nakahandusay na sa sahig at nagbigay ito ng babala sa kanila hanggang sa bawian na ito ng buhay, kaya naman sa takot ng mga ito ay agad nang tumakbo ang tatlo papalabas ng gusali hanggang sa nakasalubong nila si Tamara na takot na takot. At upang malaman nila kung sino ang may kagagawa ng mga ito ay sinabi ni Tamara na si Jacob ang salarin sa pagpatay, kaya naman nag-alangan ang tatlo na imposibleng si Jacob ang salarin dahil dumating ito sa kanilang morgue na wala ng buhay. Habang hinahanap ni Seth sina Amy ay pumunta ito sa isang kwarto at dahil sa hawak nitong susi ay nahulog nito ang kanyang dalang flashlight at nang ito ay nadampot niya ay nakita niya si Jacob na nakatayo sa kanyang harapan at agaran siya nitong inaatake at sinusundan kung saan man siya magpunta. Habang sila Amy naman ay naghahanap ng lagusan papalabas ng gusali ay napunta sila sa isang pinto na tila nakalock. Hanggang sa biglang lumabas si Seth sa likod nito at agarang binuksan ang pinto upang hindi mahuli ni Jacob. Kaya naman dito na niya sinabi na buhay pa ang serial killer na si Jacob hanggang sa hinawakan nito si Seth na labis pa nilang ikinatakot dahilan upang sila ay magkahiwalay-hiwalay. At dahil sa takot ni Kayla ay napahiwalay ito sa kanilang apat dahilan upang siya ay nag-iisa at takot na takot sa kanyang sasapitin. Hanggang sa makapasok ito sa isang comfort room, ngunit ilang saglit lang ay bigla siyang sinakal ni Jacob dahilan upang mabali ang leeg nito hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay. At habang sinasakal ni Jacob si Kayla ay naalala nito ang pag-torture ng kanyang ina sa kanya noong siya ay bata pa at mapag-aalaman na tinuruan siya nitong patayin ang tingin nila na makasalanan. At habang nagtatago sina Seth at Tamara sa isang kwarto ay bigla namang dumating si Jacob upang sila ay patayin. At dahil sa hindi malaman ang gagawin ng magkapatid ay nagtago na lang ang mga ito sa kwarto kung saan nasa kabila rin sina Seth at Tamara. Hanggang sa muntik pa silang makita ni Jacob at sa kabutihang palad ay agad silang napayuko. Habang hinanap ni Jacob ang dalawa ay hindi maiwasan ni Tamara at Seth na matakot dahil sa dala nitong matulis na bagay hanggang sa mapansin ni Jacob ang isang ingay kung nasaan si Tamara. At upang maligtas ni Amy ang kanyang kaibigan ay sinubukan niyang aliwin si Jacob dahilan upang agaran siyang lapitan nito. At upang makatakas si Tamara ay agad itong tumakbo papalabas, ngunit sa kasamaang palad ay nayari siya ni Jacob sa leeg dahilan upang mapaupo ito sa sahig at agarang namatay. At dahil sa wala na silang magagawa para kay Tamara ay binasag ni Will ang salamin upang makatakas si Seth papunta sa kanila. Habang tumatakbo ang tatlo ay biglang nahuli ni Jacob si Will, kaya naman nilabanan nito si Jacob, ngunit tila malakas talaga ang baluga hanggang sa masakal siya nito. Habang tumatakbo sina Seth at Amy ay nagulat ang mga ito nang makita nila ang kanyang kaibigan na si Kayla na kinadina habang wala na itong buhay. At upang iligtas ni Amy ang kanyang kapatid ay napag-isipan nito na balikan si Will upang ito ay iligtas. At nang sila ay nakarating kung nasaan ang ingay ni Will ay nakita nila itong tinakpan ang bibig nito upang hindi makapagsalita. Kaya naman agarang tinanggal ni Amy ang takip nito sa bibig ng kanyang kapatid, ngunit tila pinatakbo sila ni Will dahil isa lang pala itong trap. Hanggang sa dito na nga tinarakan si Will ng matulis na bagay sa ilalim nito na agaran naman itong ikinamatay. Ngunit dahil sa galit ni Amy kay Jacob ay nilabanan niya muna ito hanggang sa nagawa siyang pigilan ng baluga, at nang siya ay hahampasin na ay bigla namang nakisali si Seth dahilan upang masugitan ito sa kanyang balikat. At dahil sa lakas ni Jacob ay napatakbo na lang ang dalawa upang hindi sila tuluyang mapatay. Ngunit tila trip sila ni Jacob kaya kahit saan sila magtago ay nagagawa sila nitong makita hanggang sa mapunta ang dalawa sa kwarto ni Seth kung saan ito nag-iimbalsama. At habang ginagamot ni Amy ang sugat ni Seth ay sinabihan siya nito na kailangan niyang makalabas ng gusali upang humingi ng tulong sa mga pulis. Ngunit tila ayaw iwan ni Amy si Seth dahilan upang pagsabihan siya nito at agarang ibinigay ang susi ng sasakyan nito kay Amy. At nang ito ay lumabas na ay nakita ni Jacob si Amy, kaya naman agaran itong pumasok sa loob at ilang saglit lang ay binasag ng bugok ang mga bintana upang madali silang mahanap. At nang maramdaman nila na umalis na ito ay tumakbo ang dalawa papalabas sa gusali, ngunit nang bubuksan na ni Amy ang pinto ay inabangan na pala sila ni Jacob dahilan upang madali si Amy na agaran niyang ikinamatay. At dahil sa hindi makapaniwala si Seth sa nangyari kay Amy ay napaiyak na lang ito at tumakbo para sa kanyang buhay. At nang ito ay magtago sa isang kwarto ay dito pa ito napahagulhol sa pag-iyak dahil sa pagkawala ng kanyang kaibigan at minamahal. Hanggang sa dumating na si Jacob kung nasaan si Seth, kaya naman inatake niya ito, ngunit hindi ito tinatablan dahilan upang ipagbalibagan lang nito si Seth na parang laruan. At nang siya ay aatakihin na ay nagawa ni Seth na makatakbo papalayo, ngunit dahil sa mga natamong sugat nito sa kanyang katawan ay nahirapan itong makaakyat sa bintana. Hanggang sa mahuli na naman siya ni Jacob at binalibag dahilan upang matapan ang mga gamot sa kanyang klinik.
At nang siya ay papatayin na ni Jacob ay dito nakaisip si Seth na itarak sa kanya ang isang chemical dahilan upang magtubig ang mga mata nito at agarang napatumba dahil sa chemical sa kanyang katawan. At nang makita ni Seth na tila wala na si Jacob ay agaran niyang pinuntahan ang katawan ni Amy upang yakapin sa huling pagkakataon. Nang siya ay lumabas agad itong sumakay sa kanyang sasakyan upang humingi ng tulong hanggang sa lumabas ito ng sasakyan dahil may nakaharang sa daanan. Ngunit nagulat na lang ito nang makita niya na bukas rin ang nasa likuran ng pintuan ng sasakyan kaya naman napa-atras na ito hanggang sa maramdaman niya na nasa likod na niya pala si Jacob at sabay siya nitong binulag. At kung gusto niyo ng ganitong mga recap ay huwag niyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe at hit the notification bell para updated kayo sa susunod pa nating mga videos.